Sandigan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Pautagana, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Hindi masyado mainit ngayon, ha? Yay! Ako po si Delio Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes at 19 ng buwan ng Mayo. National Bureau of Investigation bumuelta kay Senate President Alan Peter Cayetano. Aligasyong under attack noon ng Senado itinanggi. NBI driver na inaresto sa nangyaring putukan sa Senado, tumangging nagpaputok siya ng baril. Ang gulong planong gawing escape route ni Senator Bato de la Rosa ang GSIS building, iniimbestigahan ng NBI. 20 hanggang 30 testigo planong iharap ng personal ng prosecution sa paglilitis ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Mga kongresista na visit na sa rotational brownout, iimbestigahan ang palpak na serbisyo ng power supply. Visayas Grid naka-yellow alert ngayong hapon hanggang mamayang gabi dahil sa kakapusan ng supply ng kuryente. Ang Pag-asa nagbabala naman sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa 4 na malalaking dam. 80 flood control project sa Davao City pinaiimbestigahan sa Kamara dahil sa anomalya. Simbahan at maraming lugar sa Davao City nalubog sa baha dulot ng malakas na pag-ulan. 3 taong gulang na batang lalaki bugbog sarado ng kinakasama ng kanyang ina sa Taguig City. Pinaimbestigan na yan ng DSWD, ha? At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Binueltahan ng NBI ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi umano matitibag ang ahensya ng Senado. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, wala silang balak na tibagin ang Senado at nilinaw na ang isyu ay hindi tungkol kay Cayetano, kundi sa liderato ng Senado at sa sistema ng hustisya. Sabi pa ni Director Matibag, nais lamang ng NBI na ipatupad ang batas habang nananatili ang kanilang respeto sa Senado bilang isang institusyon. Sinabi pa ni Matibag na may pagtulungan ang NBI sa hiwalay ng investigasyon ng CIDG, DOJ at Ombudsman
upang lumabas ang katotohanan sa nangyaring pamaril sa Senado. Sabi ni Matibag, bukas at transparent ang kanilang ahensya at handang sumagot ang kanyang mga ahente sa mga tanong ng mga nag-iimbestiga. Samantala, dapat unang suspindihin si Senate President Alan Peter Cayetano kung command of responsibility ang magiging batayan. Ito ang diretsahang sagot ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng apela ni Cayetano na dapat siyang suspendihin. Ayon sa direktor, responsibilidad ng Senate President si Acting Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca na inaming siya ang unang nagpaputok ng warning shot sa NBI agents. Iginiit ni Matibag na handa siyang humarap sa anumang investigasyon ng sinumang otoridad. Narito ang bahagi ng pahayag ni Matibag. Okay. Una-una po, hindi naman ako doon na nagpaputok ng baril. Siguro, yung sinasabi, because I'm the head of the NBI, kaya dapat suspindihin ako dahil kumang responsibility ko yung mga tao. Tama po ba? Eh kung ganun po yung magiging basehan, unang-unang suspindihin, dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Then kumang responsibility niya si Sergeant at Arms, at in fact, inaamin ni Sergeant at Arms, sila nag-uusap sa mga pangyayari. So ako naman po, I'm willing to face any investigation. Kung ano man po, if I will be found na may kasalanan, I'm willing to serve kung ano man penalty na gagawin po natin. I think alam ni Ma'am Ichi yan sa tagal niyang kasama. Samantala, nanindigan ng NBI na hindi attack at hindi rin under siege ang Senado nang magkaroon ng barilan sa nasabing gusali. Paliwanag ni NBI Director Melvin Matibag o ginawa ni Matibag ang pahayag noong idiniin ni Senator Alan Peter Cayetano na under attack daw ang Senado. Sabi ni Matibag, tungkulin na NBI na tiyakin ang seguridad sa paligid ng GSIS na ito ay request mula sa General Manager at President nito na si Wika Veloso. Anya hindi sila maaring tumanggi dahil sila ay isang law enforcement agency. Nilinaw nito na hiling mismo ni Veloso sa NBI na pumunta sa lugar dahil kabisado nila ang paligid ng Senado. May report din kasing may mga taong pumasok sa GSIS at ang iba ay parang naka-ski mask, naka-maskara ang mga taong nakita sa loob ng GSIS building. Samantala, pinabulaanan ni NBI driver na si Mel Oragon na siya ang nagpaputok ng baril sa Senado noong Mayo at 13 ngayong taon. Nagtaka pa si Oragon kung paano siya nagpositibo sa paraffin examination o nakitaan ng residue ng gunpowder. Samantala, wala siyang bitbit na baril ni humawak nito sa gitna ng gulo noon sa Senado. Itinanggi din ng driver na sa kanya ang mga balang nakumpiska ng mga otoridad. Ipinaliwanag ni Oragon na pinabalikan lamang sa kanyang isang sling bag na naiwan sa GSIS compound dahil may mga gamot itong kailangan ng kanyang kasama. Pero pulis na raw ang sumalubong sa kanya sa area at inusisa ang kanyang pagkakakilanlan kaya hindi na niya nahawakan ng bag. 11 taon o simula 2016 ay nagvo-volunteer na si Oragon sa NBI at dati umano siyang Army Reservist. Pansamantalang nakalaya si Oragon matapos magpiyansa ng 116,000 pesos sa Pasay Regional Trial Court kahapon. Bicolano ba si Oragon? Oo nga, laki doon siya eh. Samantala, hindi isinaisantabi ng NBI ang posibilidad na ginamit na escape route o daanan sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang katabing gusali ng GSIS. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bagamat hindi pa ito kumpirmado, madali daw itong gawin. Meron kasi anyang 7 entry points o lagusan mula sa Senado patungo sa kadugtong na gusali ng GSIS building. Pero ipinaubayan na ni Matibag sa mga nag-iimbestiga kung may ganitong naging plano ang kampo ni De La Rosa
sa kanyang pagtakas. Samantala, hinimok ni Senator Ping Lacson ang publiko na manatiling mapagmatsyag matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Para kay Lacson, breath of fresh air ang pag-convene ng Senado kung ikukumpara sa tensyonadong pangyayari noong mga nakaraang linggo. Nito lamang nakaraang linggo, binigyan diin ni Lacson na may hangganan ang pang-aabuso sa kapangyarihan kasunod ng mga pangyayari sa loob ng Senado. Kahapon ay formal na nagtipon ng Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment noong Mayo 13. Mas hudas pa kay hudas. Yan naman ang turing ni Senator Rodante Marcoleta sa mga senador nakakala sa kasalukuyang mayorya ng Senado. Ito'y kasunod ng mga report na may kasamaan sila sa Magic 13 na miyembro ng mayorya na kinakausap na bumaliktad at bawiin ang kanilang suporta kay Senate President Alan Peter Cayetano. Paliwanag ni Marcoleta na hindi dapat baliwalain ang kanilang mga kasamahan sa mayorya na biglang babaliktad at ang pagsasakripisyo ni Senator Bato de la Rosa na sa kanyang sarili at kaligtasan para lamang makaboto bilang pang-13 at may iluklok na Senate President si Cayetano. Sinabi ni Marcoleta na hindi nila kaalyado si Senator Juan Miguel Zubiri na mas pinili pa na mapasama sa grupo ni na dating Senate President Tito Soto sa minorya. Narito ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. So, nakonsensya si Senator Mix kaya Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Tama na po, okay naman. Teka, ano? Sige, ano? Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun na parang nakonsensya siya, hindi na sa'yo nangyari. Hindi, wala kami pag-uusap na gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo ni Senator Mix. Okay? Yung kakala sa kanilang grupo, Ay, yan ang hudas. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Ayan, kung may maghuhudas. samantala, may go signal na ang National Bureau of Investigation o NBI mula sa Pasig Court na buksan at suriin ang mga nakumpiskang gadgets ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 na iba pa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa bisa ng aprobadong cyber warrant, legal na nila makukuha ang mga impormasyon, video, larawan at palitan ng mensahe sa mga cellphone at computer ng mga akusado. Target ng pagsusuri na matukoy kung sino-sinong mga personalidad o opisyal ang nakausap ng grupo at kung may iba pa silang nabiktima sa kanilang operasyon. Matatandang inaresto si Mabanta at kanyang mga kasamahan dahil sa reklamong pangingikil umano ng 300 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nakalaya naman ang grupo makaraang makapagpiyansa noong Mayo 9. Maaring umabot hanggang 30 ang testigong iharap ng prosecution sa International Criminal Court sa paglilitis laban kay dating Pangulong Digong Duterte. Ayon sa prosecution, ang bilang ay mula sa kabuang 60 hanggang 70 testigo na hawak ng kanilang panig. Kadami. Ipinalam ng prosecution sa ICC Trial Chamber 3 na libu-libong items na ebidensya ang isusumiti din sa oras na magsimula na ang trial o hearing. Samantala, iminungkay ng taga-usig na simulan na ang trial proper sa November 30. Pero tinutulan naman ng depensa ang pagtatakda ng petsa dahil kailan muna umanong matukoy kung may kakayahan ang dating Pangulong Digong Duterte na sumalang sa paglilitis dahil sa isyu ng kanyang kalusugan.
Samantala, tiniyak ng Philippine National Police ang kooperasyon at institutional stability sa pagitan ng kanilang mga ahensya. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi maapektuhan ng ingay sa politika ang kanilang mandatong bantayan ang kapayapaan at kaayusan ng bansa. Hindi na idinitali pa ni Nartates ang tinawag nitong ingay. Pero kabilang umano rito ang mga humihimok sa kanilang mga tauhan na lumahok sa partisanship. Ginawa ng general ang pahayag isang araw matapos magpatawag ng emergency meeting ni Secretary Remulla sa loob ng Campo Crame. Sabi pa ni PNP Chief Publicist Police Brigadier General Randolph Tuanyo, sumentro ang pulong sa case update hinggil sa investigasyon sa nangyaring putukan sa Senado. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Nako, halos araw-araw na rotational brownout. Iimbestigahan na ng Kongreso. At seguridad sa enerhiya. Pangunahing misyon naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagtungo sa Japan. Senator Jinggoy Estrada nakahandang harapin ang kasong plunder na isinampa ng DOJ sa Ombudsman sa issue ng flood control scandal. Pagpapasuspindi ni Senator Amy Marcos kay Director Matibag, binira naman ng mga NBI retirees at mga dating empleyado. At mga Duterte supporters nagmarcha at nagrally sa Senado. Pero mga pulis nakaharang na sa nasabing lugar. Ang detalye na mabalita niyan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Naku, Kuyang Larry Francisco, ating aloha, wala bang brownout sa inyo? Oras, alas 4:25. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maliit ang Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya.
Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tipid tips sa pamimili sa grocery, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa sa pinakamahirap gawin ng isang mommy ay ang pagbabudget, lalo na sa grocery. Kaya naman narito ang mga tips upang ang ating pamimili ay maging pocket-friendly. Una, make a plan. Gumawa ng listahan. Tignang mabuti kung ano ang wala at ilista bago pumunta ng grocery. Make sure na susundin lamang kung ano ang nakalista. Pangalawa, eat and go. Siguraduhin kumain muna bago umalis. Sa pamamagitan nito ay makatitipid ka sa pagkain sa mga fast food dahil hindi ka makararamdam ng gutom. At pangatlo, big is better. Mas mainam kung malalaki ang bibilhin tulad ng shampoo, powder soap at iba pa dahil mas malaki ang matitipid kaysa bumili ng maliliit. At pang-apat, check the date. Laging i-check kung kailan mag-i-expire ang mga produktong bibilhin upang magamit ng matagal-tagal na panahon. At panglima, umiwas sa paggamit ng credit card. Kung kayang bayaran ng cash, ay mas mainam ito. Iwasan gamitin ang credit card upang hindi maging impulsive buyer. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2024, nakapagtala ng 81% na pagtaas sa kaso ng dengue dito sa Pilipinas. Mas mataas kumpara sa mga naitalang kaso noong mga nakalipas na taon. At nito lamang Pebrero, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng dengue outbreak, batay na rin sa rekomendasyon ng kanilang City Health Department. Ang dengue ay isang viral infection na nakukuha mula sa kagat ng lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga maagang sintomas na dapat bantayan ay ang pagpalo ng temperatura sa 38 to 40 degrees Celsius sa loob ng 2 hanggang 7 araw, pananakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. Ilan din sa mga distinctive na sintomas ng dengue ay ang pananakit sa likod ng mga mata. May ilan na nagkakaroon ng rashes
at pananakit ng kalamnan at mga kasukasuan. Yung mga malalang sintomas ng dengue, nandiyan na yung pagkahilo, confusion, pagkalito, at yung iba nagkukumbulsyon sila dahil sa mataas na lagnat. Kapag masyado nang mababa yung platelet, halimbawa ng pasyente, nagdudugo yung ilong, minsan hindi lang yung ilong, sa plema, meron ding dugo, pagsusuka na may kasamang dugo, yung iba nahihirapang huminga, matinding pananakit ng tiyan at pamumutla or pagpapawis ng malamig. Upang labanan ang pagkalat ng dengue sa bansa, patuloy na ikinakampanya ng pamahalaan ang tinawag itong 5S. Una, search and destroy. Linisin at takpan ang mga lalagyan at imbakan ng tubig na pwedeng pamugaran ng lamok. Ikalawa, self-protection measures. Magsuot ng pantalon at mga damit na may mahabang manggas. Gayun din ang pagpapahid ng insect repellent. Ikatlo, seek early consultation. Magpatingin sa doktor kung tumagal na ng 2 araw ang lagnat. Ikaapat, support fogging. Makiisa sa inisyatiba ng pagpapausok upang puksain ang mga lamok. At panghuli, sustain hydration. Ugaling uminom ng tubig para hindi ma-dehydrate. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kring-kring, taga saan? Malasiki, Pangasinan. Antutan. Sir Ryan. Ayan. Kuya Ryan Fermin, magandang hapon. Yes, magandang hapon din po sa inyo, Sir Dio Macalma. Ayan, kasama natin apo si Thea Pecho Corpus. Magandang hapon po, Sir Ryan. Magandang hapon din po sa inyo. Panggalatok o Ilocano, apo? Pangasinan. Panggalatok. Ayan. Okay, Kuya Ryan. Hindi ko na patatagalin. Simple na aming tanong. Anong himpilan ng radyo ang number 1 at ang kauna-unang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas? Ang numero 1 at kauna-unahang radyo sa Pilipinas ay DZRA. Galing-galing mo talaga, Ganda ng Kuya. boses. Para kang announcer. Ayan, congratulations, Kuya Ryan Fermin ng Malasiki, Pangasinan. Nanalo ka ng limpak-limpak na 500 piso. Nabubisit na rin ang maraming kongresista sa dinaranas na rotational brownout. Dahil dito ay nagpatawag na ngayon ng investigasyon si Congressman Arthur Yap. Kinatawan ng murang kuryente party list. Meron palang ganyan? Meron palang murang kuryente party list, ha? Ayan. Sana meron ding murang gasolina. baka magkaroon na lakay. Ayon kay Congressman Yap, dating gobernador ng Bohol, abay naputol at naantala daw ang deliberasyon diyan sa Kamara kaya malinaw umano napalpak ang serbisyo ng kuryente. Sabi niya kung ang Kongreso ay hindi exempted sa brownout, paano pa kaya ang mga ordinaryong mga mamamayan, lalo na ang mga negosyo? Dahil dito ay pinuna ni Yap ang Electric Power Industry Reform o EPIRA Law na 25 taon nang naging batas pero tila panagip lamang ang mga pangako nito. Sinabi pa ni Yap na ang Pilipinas ang isa sa bansa sa Asia na may pinakamataas na singil sa kuryente pero manipis ang reserba kaya naka red and yellow alert pa rin. Dahilan kaya nagkakaroon ng kakulangan ng supply ng kuryente at ngayon nagkakaroon ng rotational brownout. Kaugnay ng balitang yan, pinaiimbestigahan ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa Kamara ang nararanasang rotational brownouts dahil sa red at yellow alert sa mga power grid sa bansa. Ayon kay Jokno, hindi katanggap-tanggap na sa kasagsagan ng tag-init, libo-libong tao ang nagdurusa dahil sa rotational brownouts at wake-up call na rin anya ito para malaman ang dahilan ng problema. Sa House Resolution 875 ni Jokno, dapat masuri ang Philippine Energy Plan na layong tiyakin
titiyakin na may sapat na supply ng kuryente at mabawasan ang pagdepende sa imported na langis. Giit pa ng mambabatas, dapat matukoy ang mga kapalpakan ng mga ahensyang namamahala sa usapin ng kuryente kasama na ang National Grid Corporation of the Philippines at power producers. Matatandaan nitong mga nakalipas na araw, maraming power consumers sa bansa ang umaalma dahil sa rotational brownout sa gitna ng napakainit na panahon, kabilang na ang mga customers ng Manila Electric Company o Meralco. At kaugnay pa rin sa balitang yan, seguridad sa enerhiya. Abay, isa daw sa pangunahing misyon sa pagtungo ng Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. Abay, gagamit na ba tayo ng nuclear power? Ayan. Gagaya na ba natin ang Japan? Alamin natin ang detalye mula kay RS number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Seiya, patuloy na palalakasin ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan bilang bahagi ng pagsisikap na makamit ang seguridad sa enerhiya. Kaya naman pangunahin ito sa pakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang biyahe sa Japan sa susunod na linggo. Sa panayan ng Japanese media, sinabi ng Pangulo na aktibo ang Japan ngayon sa pagtugon sa usapin sa supply ng enerhiya. Sa katunayan, tumutulong anya ito sa bansa sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa supply ng ibang uri ng fuel. Binanggit ito ni Pangulong Marcos matapos matalakay sa nakaraang ASEAN Summit sa Cebu ang mga hakbang para sa matatag na supply ng kuryente at langis, kabilang ang pagkakaroon ng oil reserve at common grid para sa ASEAN member countries. May alok-anya ang Japan na $10 billion assistance sa pamagitan ng Partnership on Wide Energy and Resources Materials of Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanai Takaichi noong Abril. Samantala, lakay na numpana kay Pangulong Marcos si bagong DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon. Ngayon naman ay humaharap sa isang press briefing sa Malacanang sina DILG Secretary John V. Remulla, PNP Chief Jose Melencio Nartates at DOJ Secretary Vida. At doon sa naunang pahayag ni Secretary John Vic, pagkatapos ng inisyal na investigasyon doon sa insidente sa Senado, igibit ito na walang nangyaring pag-atake. Batay daw yan sa lahat ng mga ebidensya. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary Remulla. To sum up, there are 29 evidence. Babalik ako lakay para sa iba pang detalye. Anong sabi ni Secretary John Vic? Malapit na bang mahuli si Bato, si Atong Ang at saka si Bantag? Dami namang sa listahan. Maya-maya lakay, maya-maya abangan natin kung yung iba pang detalye niya. Ayan, Ongoing pa kasi yung press briefing lakay. Okay, so abangan natin yan. Malapit na. Lakay at Miss Seiya. Okay, maraming salamat, Miss Le. Samantala, Senator Jinggoy Estrada nakahandang harapin ang kaso ng Department of Justice kaugnay ng flood control anomaly. Idetalye mo ang balitang yan, RH28. Raymond at Paas. Raymond. Mr. Mayor, nagpahayag ng kahandaan si Senador Jinggoy Estrada na harapin ang mga aligasyon sa kanya kaugnay ng flood control anomaly. Ito'y kasunod ng rekomendasyon ng Department of Justice Office of the Ombudsman na kasuhan siya ng plunder at graft kasama ang ilang mga dating opisyal ng DPWH. Ayon kay Estrada, nakahanda siyang maglabas ng may ebidensya at kumpiyansa siya na lalabas din ang katotohanan. Nagtataka ito sa nasabing rekomendasyon ng DOJ kasunod ng pahayag ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na wala siyang insertion sa 2025 national budget. Pati si Senador Panfilo Ting Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay kinilala ito. Ito ang dahilan kung kaya't noong May 15 na nagkain siya ng omnibus motion sa DOJ upang buksan ang preliminary investigation sa makasong inimbestiga ng NBI kaugnay ng flood control projects. Gihit ni Estrada, mahalaga ang due process at makatarong ang pagtingin sa kaso bago maglabas ng opisyal na resulta sa investigasyon at magkaroon ng conclusion. Matatanda na sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay binanggit ni Engineer Bryce Hernandez na nag-download si Estrada ng 355 million pesos na halaga ng proyekto sa Bulacan First Engineering District na may karampatang kickback.
Mayor at Miss Taya, dito sa Senado, kalmado na ang sitwasyon sa ngayon at sa katunayan ay nagtatrabaho na yung mga senador para maipasa yung mga nakabimpin na mga panukalang batas na hindi niya na naaksyonan noong nakaraang linggo. Raymond, Mayor. alabang maghuhudas sa grupo ni na Senator Alan Peter at Hudas pa sa Marcoleta. hudas. Ayan, oo. Wala pang linaw sa ngayon, Mayor. Dahil doon sa ating obserbasyon, lahat, sabi kayo ni Senator Rafi Tulfo kanina, santali mo na yung tungkol sa usapin naman na yan at kailangan magtrabaho at maraming nakabinbin na kanilang mga panukala. Anong sabi ni Marcoleta, safe ba si Senate President Alan Peter? Basta wala daw maghudas. Basta walang maghuhudas. Di pa Ayan. sure. Oo. Pinangunahan na ni Marcoleta kaya... Mas hudas pa daw sa hudas. Oo, baka natakot na silang matawag na hudas. Yun na nga. At kaya ngayon baka nag-uobserbahan muna sa sila. Papakiramdaman. Money for us lakay. So, sa tingin mo, walang mangyayaring kurita hanggang weekend? Hindi, hanggang ngayon. Hindi pa natin alam. Hanggang ngayon. Ano ba lang kasi ngayon? Tuesday pa lang lakay eh. Tuesday pa lang ngayon eh. Oo. Marami pa pwedeng mangyari. May session pa bukas. Meron pa bukas. Hanggang kailan? Hanggang Miyerkules lang. Hanggang Miyerkules ang session. Sige. Hanggang Miyerkules ang session. Exciting pa bukas. Abangan natin. Malay mo biglang sumipot si Bato. Ayan. Baka magkaroon ng insenso lakay. May magpausok. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula dito sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Samantala, House Prosecution Team may kanya-kanya na assignment sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakay handa na ang buong pwersa ng House Prosecution Panel sa sandaling simulan na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang kay Justice Chair Sergio Luisco, ang lead ng House Prosecution Team, tinupuri ito ang desisyon ng Senado na mag-convene bilang impeachment court. Pero sabi ni Luisco, dapat ang mismong paglilitis ay forthwith din o agad-agad. Tiniyak ni Luisco na handa na ang 11-man House Prosecution Team sa pagsisimula ng impeachment trial. Sa threat at destabilization, paunahan nito ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, kasama sina Representative Leila de Lima, Isabel Maria Zamora at si Luisco. Sa bribery, pangunahan ni Manila Representative Joel Sula, kasama sina Representative Rog Gutierrez, Kakabag-Aw at Isabel Zamora. Sa unexplained wealth, pangunahan ni Bicol Saro Party Representative Terry Don, kasama sina Representative Chel Jokno, Kakabag-Aw, Rog Gutierrez, Joel Chua, Leila de Lima, Lorden Suan at Jonathan Pete Flores. Sa confidential funds, pamunuan ng House Lead Prosecutor na si Jervil Luisco, at sasamahan siya ni na Representatives Joel Chua, Lawrence Copensor, Rog Gutierrez, Lorden Suan, Jonathan E. Flores, Chel Chosno, Terry Don at Leila de Lima. Nang matanong naman lakay kung ano ang magiging hamon sa paglilitis, ang sagot ng mga House prosecutors, fake news at trolls. Kasi kinakalap na maling mga balita at dapat na daw ito. Alam mo, Ayun, nako, nalobat ka na. Brown out ba dyan, Manang Milky? Oo, nalobat eh. Ayan, mukhang tinamaan ng rotational brown out na naman ng Kongreso. Ayan, maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, OSAA at NBI humarap na sa PNP-CIDG para sa investigasyon ng Senate shooting. Ida tayo mabalitang yan, RH52, Enyel Parrosa. Enyel. Humarap sa Campo Crame ngayong Martes, Mayo 19, ang Office of Senate Sergeant at Arms kaugnay na investigasyon sa nangyaring putukan sa Senado nitong nakarang linggo. Kinumpirma ni PNP spokesman Police Brigadier General Rolando Franyo na kasama sa mga nagtungo dito sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group ang sinuspinding OSAA Chief na si Retired General Mau Aplasca.
Ginawa itong pagpapatawag sa Senate Security kaninang umaga, ilang oras lamang pagtapos naman ng pagbisita ng mga tauhan ng CIDG sa opisina ng National Bureau of Investigation dahil sa parehong issue. Sa hiwalay na panayam dito sa PNP National Headquarters, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na 1:30 na ng madaling araw natapos ang pag-uusap nila ng CIDG Regional Field Unit NCR. Nakapagsabitin na rin umano ng report ng NBI sa binoong panel ng Office of the Ombudsman at Department of Justice para naman imbestigahan ang nangyaring pensyon sa mataas na kapulungan. Iginip ni Matibag na sa kanilang bahagi, hindi niya inisyuhan ng baril ang na-arrestong driver volunteer ng kawanihan na itinuturing na suspect sa insidente. Nang tanungin naman kung paano nagpositibo sa paraffin test ng PNP si alias Mel Oragon, ipinaliwanag ni Matibag na posibleng nailipat lamang ang gunpowder mula sa pinagdalhan sa inaresto. Kita umano sa mga kuha ng kamera na dinakma ng usaa si Oragon mula sa 5th floor o kantina ng GSIS building saka dinala at pinadapa sa 2nd floor ng Senate premises kung saan nangyari ang putukan. Pakinggan natin si Director Matibag. So, ang sa akin ngayon, I don't want to give so much details already. The Department of Justice and the Office of the Ombudsman already created a panel to investigate. Today, we submitted a report, yung findings ng NBI, but we reserve a right to submit additional findings kung meron. Ang tinig ni Director Matibag sa panayam dito sa Camp Crame. Samantala, nilinaw ni General Tuanyo na trabaho pa rin ng PNP-CIDG ang sumuporta at eventually mag-submit ng sarili nilang report sa panel na Ombudsman at Department of Justice. Ako sa Ednel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, hiling ni Senator Amy Marcos kay Director Melvin Matibag na suspindihin. Ayan. Pagpapasuspindi ni Senator Amy kay Director Matibag binira ng mga NBI retirees. RS15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Nakay binira ng mga retirado at dating empleyado ng National Bureau of Investigation ang pagtatangka umano ni Senadora Amy Marcos na maimpluwensyahan ng Pangulo upang suspindihin sa NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ayon sa NBI Retirees and Ex-Employees Association, hindi makatuwiran yung panawagan ng presidential sister dahil ginawa lamang ng mga ito yung kanilang tungkulin para sa bayan. Mahalagaan nilang manindigan laban sa mga tangkang pananakot at panggigipit sa mga law enforcement official na may integridad at tapat na nagseserbisyo sa ating mga kababayan. Sinaluduhan ng grupo ang commitment ni Matibag na panagutin si Senator Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Natalulungkot nila yung pagkonsente ng ilang senador kay De La Rosa at pag-iwas nito sa pananagutan, lalo na noong siya'y nasa ilalim pa ng protective custody ng Senado. Sinundi na rin ng mga retirado ang pagpapaputok ng baril ng Senate Sergeant at Arms sa pangunguna ni Mau Aplaska. Hindi lang anilang ito inilagay sa panganib yung buhay ng mga ahente, media at iba pang nasa loob ng Senado, kundi pinahina rin yung mismong pundasyon ng batas at ng kaayusan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Duterte supporters nagmarcha patungong Senado. Mga pulis nakaharang sa lugar. I-detail mo balitang yan, RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama ka, Ms. Topos, at hindi naman na nagpahayag ng kabilang salubin itong grupo ng maisog sa harap ng Senado. At yung wala namang naganap na kaguluhan kundi tahimik, pero yung piyesta nating kapulisan dito sa Pasay ay nagbarikada sa harap ng gate. Pero napakiusapan ng maayos kanina dito sa may left side at lumipat dito sa kabilang side para hindi makaabala sa traffic. Gaya naman sa kanila ay magsasalita lang sila, ilabas sa kanilang salubin, pero nangako namang walang gugulo at hindi lang nilang ipapahayag yung kanilang salubin at nakalagay sa kanilang mga karatula na yung mga karatulang huwag iboto yung mga susuporta dun sa impeachment again na Vice VP Sara Duterte. Sa ngayon ay tahimik pa naman na Mayor. Yes, Mayor. Parang kukunti sila, ano?
Mga ilan ba yan? Andito tayo sa post ng Pasay yung sa ambulance. Ilan ang... medyo dahil sa init na panahon, medyo tumas yung beat natin. Mabuti lamang ay may mga nakasambay tayong mga mobile ambulance. Sa ano sabi ng pulisya, mga ilan libo yan? Kunti lang ito, Mayor. Siguro mga, kung di ko magkakamali, baka hindi pa abot ng 100 o 100. Kasi kanina may mga kunti pa lang yung nandito at naragdagan. Wala dun sa tulay ng yung bandang bawa, nag-parade sila, papunta dito sa gate. At agad na sinalubong sila ng ating kapulisan. Ang purpose dito para hindi makapagbigay ng abala sa traffic. At maayos naman, nasa gilid sila ngayon habang nagpapahayag ng kanilang salubin na ang kanilang karatula ay huwag iboto yung mga Congress at Senado na pabor sa impeachment kay VP Sara Duterte. Ngayon, tuloy-tuloy pero tahimik at nagsindi sila ng insenso kanina para raw makarating sa damdamin ng mga mababatas at makapag-isip sa tamang desisyon. Yan lamang, Mayor. Okay nga Rod, Edwin. Pagaling ka, nag-high blood daw siya lakay eh. Na-high blood ba siya? Napudot kanina daw. Kaya pinasalamatan ko itong mga ambulance na nakaparada rito, yung mga Pasay Police. Marami sila rito. LGU. Ganun ba pa? Medyo bumaba naman yung ating Pilipinas siguro sa buwan ng init ng panahon. At kaya sabi nga natin kapulisan tayo, mag-ingat din, dahil ang panahon natin biglang nagpapatas ng bibig. Kaya pagka mainit inom ka ng mainit na kape. Ayan. Dapat malamig na tubig lang para mahimas-masahan yung akala ko mainit na kape. Ayan. Sige, ingat-ingat Edwin. Ayan. Inom ka kasi ng tubig. Tubig. Dito sa bahagi ng Senado ako si Aris 23 at ito kinagulat sa Disarate. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya pala nagulat ako biglang para palobat balakay. Akala ko naglolobat ka na Nangihina talaga siya lang. Kasong frustrated murder na inarap ng Napolcom laban sa pulis na sangkot sa road rage sa Pasig City, ibinasura ng korte. Bakit? Val Gonzales, please come in. Val. Mayor at Istorya, walang sapat na batayan at ebidensya ang mga kasong frustrated murder at malicious mischief laban sa pulis na si Police Staff Sergeant Erwin Bakiran Lagwa. Kaya ito'y binasura na ng korte. Itong lamang desisyong inilabas ng Pasig City Prosecutor's Office kasunod ng viral video ng Police QCPD na nagpulak ng kapwa rider sa kabarang C5 sa Pasig City. Patatandaang una ng ipinasisibak ni Commissioner Vicente Calinisan ang hepe ng QCPD CIDO na si Police Lieutenant Colonel Edison Uwanyo at investigador na si Police Corporal Benito Calongay Jr. dahil daw sa pagsasampa ng magaan at maling kaso. Sa live press conference ng Napolcom noong araw ng Huwebes, naggalit si Calinisan sa Police CIDO dahil slight physical injury at malicious mischief lamang na kaso ang isinampa nila laban sa suspect na si Sargento Lagwa. Ayon kay Atty. Arialinton ng umaktong abogado ng pulis, noon pa mang unang kumalat sa social media ang insidente, ay natatawa na lamang siya dahil malabong maging frustrated murder ang nabanggit na kaso. Ito ang dahilan kung bakit pumayag siyang ipagtanggol si Corporal Lagwa para hindi na maulit pang aniya ay maling paggagawad ng parusa at pamamahiya sa mga pulis na gumagampan lamang sa kanilang tungkulin. Sa inilabas na desisyon ni Pasig City Senior Assistant City Prosecutor Jasmine Pararuan, slight physical injury lamang ang kaso at hindi frustrated murder. Inatasan na rin ng piskalya ang QCPD na siyang may hawak kay Lagwa na i-release na ito matapos na makapaglagat ng piyansang 3,000 piso. Ako si Val Gonzales, DJ Richo na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Val at report mula kay Manila Girl. Anong report ni Manila Girl, Miss Thea? Napapaindak naman ako sa lakay intro. Kabuoang nagparehistro para sa barangay at SK elections umabot sa mahigit 5.4 na milyon. Ayon sa COMELEC, ida tayo ng balita RH9, Tina Nolasco. Tina?
Yes, Lakay and Miss Thea, pumalo nga sa kabuuang mahigit 5.4 milyong mga botante sa buong bansa ang nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan election sa huling araw ng voters registration noong Lunes, May 18. Sa ulat ng Comelec Election and Barangay Affairs Department, pinakamarami sa mga nagparehistro ay mga babae na umabot sa mahigit 2.8 milyon, mas mataas kumpara sa 2.6 milyong mga kalalakihang nagparehistro. Pinakamarami naman sa mga nagparehistro ay mula sa Region 4A o Calabarzon na umabot sa mahigit 887,000. Sinundan ng Region 3, National Capital Region, Region 5 at Region 7. Samantala, naitala naman ang pinakamababang bilang ng mga nagparehistro sa Cordillera Administrative Region na umabot lamang sa mahigit 75,000. Humingi naman ng paumanhin si Comelec Chairman George Garcia sa mga hindi nakaabot sa cut-off ng voters registration noong Lunes, kasabay ng paghikayat sa mga ito na mas maagang magparehistro sa susunod na taon at huwag nang hintayin ang huling araw ng pagpaparehistro. Ito si RH19 na Nolasco, ang inyong Manila Girl, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manila Girl, Tina Nolasco. Samantala, dito naman tayo kay American Boy. Tatlong lalaki patay sa pamaril sa isang moske sa San Diego, USA. Mga suspect, about 2 minor de edad. James Galanga, please come in. James. Mula sa Amerika, patay ang 3 katao sa isang moske sa San Diego, kung saan 2 minor de edad ang itinuturing suspect na natagpuan ring walang buhay sa isang kotse. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na mayroong hate rhetoric mula sa mga kabataan laban sa mga Muslim na piniwala ang naging dahilan upang maisagawa ang pamamaril sa loob ng gusali. Una ring napaulat na may isang magulang ang nagrereklamo na nawawalang kanyang anak, kasama na rin ang mga baril na pagmamayari nito. Habang may natagpuan ring sulat sa kotse ng ina ng isa sa mga suspect na naglalaman umano ng general hate speech, ngunit tumanggi namang idetalye ng mga kapulisan. Ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James Galange. Sports, Miss Thea. Carlos Yulo nakasungkit ng gintong medalya sa France. Galing. Ida tayo ang balita, Billy Borja. Pakitang gilas si Olympic double gold medalist Carlos Yulo matapos pamunuan ng Olympic Antibes Juan Lepins Gymnastic sa kampyonato ng French Men's Artistic Gymnastics. Nagdingning si Yulo sa pinakaimportanteng bahagi ng kompetisyon matapos niyang ilabas ang mataas na difficulty routine sa parallel bars na tinampukan ng bago niyang dismount para makascore ng 14.250. Sinundan pa ito ng halos perpektong performance sa floor exercise kung saan nagtala siya ng impressive 15.50, isang routine na nagpaalala sa kanyang gold medal performance sa Paris Olympics. Sa bawat malinis na landing, muling pinatunayan ni Yulo kung bakit isa siya sa pinakamahuhusay at pinakakapanapanabig panoorin na gymnast sa mundo. Dala ang kombinasyon ng husay, composure at world-class execution sa ilalim ng matinding pressure. Aminado naman ang Filipino Olympic champion na hindi naging madali ang laban dahil sa bigat ng expectations sa kompetisyon. Ayon kay Yulo, proud siya sa ipinakita ng buong kupunan at sa ibinigay na effort ng bawat isa upang masungkit ang titulo. Dagdag pa niya, naging mas espesyal ang panalo dahil sa pressure na kanilang hinarap habang labis din siyang nagpapasalamat sa kanyang mga kampi at sa mga karanasang pinagsaluhan nila sa torneo. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Galing-galing ni Tutoy. Congratulations! Congratulations sa Kaloy. At sa showbiz, Miss Thea. Maris Racal may palibreng bigas sa mga tsuper bilang pagdiriwang ng kanyang 12 anibersaryo sa industriya. Ida tayo mong balita. Sana lahat ng mga artista ganyan. Oo, lakay no. Ida tayo mong balita, Angelica Cosme. Ayan na, may gym! Bilang pagdiriwang ng kanyang 12 taon sa industriya, na mahagi ng libreng bigas ang aktres na si Maris Racal sa mga jeepney drivers sa UP Diliman. Maliban sa free bigas ni Maris, may treat din itong pagkain para kila Mamang Tsuper. Kasabay niya nagpaabot naman ito ng pagbati para sa kanyang solid fandom na Maris Tellers. Marami naman ang humanga at nagpasalamat sa pagsishare ni Maris ng blessings sa iba. Mga gunita na unang nakilala si Maris Racal, ang singing sunshine ng Davao, nang maging
housemate ito sa kapamilya reality show na Pinoy Big Brother taong 2014. Maliban naman kay Maris, ilan pa nga sa mga kapwa niya aktres na nagpakita rin ng pagmamalasakit sa mga jeepney at tricycle driver sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at bilihin ay sina Kim Chiu, Kailin Alcantara, Heaven Peralejo, kay hindi ng komedyanteng si Aura Brigela at content creator na si Archie Larga. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. Oy mga brethren, sa mga hindi pa babati kay Most Merciful, dating Chief Justice Renato Puno, birthday niya ha. Ayan, happy birthday Most Merciful Renato Puno. Happy birthday! At happy birthday din kay Chupaeng. Ayan. Chupaeng. Dating DILG Secretary Rafi Alunan. Happy birthday po, Chupaeng. At happy birthday din kay Engineer Sunny Mondehar. To, happy birthday man to. Ayan. At Jan Yanga Arnaldo. At happy birthday din kay parang Eli Saludar. At Edwin Montilla ng Happy Isirak. birthday Maraming po, Sir salamat Edwin. sa pamerienda, Boss Ed Montilla ng Isirak. At happy birthday din kay Sylvia Sanchez. Wow. Mula kay Congressman Art Atayde. Yes. At happy birthday din kay Kuyang Jonathan Galang, Kuyang Irving Palacios, Colonel Charles Kalukag at Captain Adrian Picar. Mula kay Colonel Joseph Dator. At maraming salamat kay Mr. Michael is my guy. Abay, ang palitan ng dollar nagsara. Naku, How much, Lakay? baka abot to ng 62 61 pesos and 75 centavos. Sumadsad na naman ang piso, Miss Teya. Naku po, wala na akong mabibili Lakay sa piso ko. Oy, happy birthday din kay Commissioner Nicolas ng NLRC at Kuyang Roman Moscoso ng TM Calao Lads. At ayan ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Dayo Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Mga balansyadong balita susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras, eksakto. Parang sardinas lang. Yan! Alas 5:05. Bye-bye. Ang oras ay hatid sa inyo ng Memory Plus Center ng Makati. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon!